Dito naman tayo kay Yana Motovlog, yun nangyaring pagsipot ng kanyang abogado diyan sa LTO doon sa pinadala sa kanyang show cause order. Iniutos ng LTO na i-sumite doon sa kanila ang ORCR ng nasabing motor na ginamit ni Yana Vlog doon sa road rage na yon, and pati mismo yung motor dalhin doon kasi part yun ng pag-iimbestiga. Ayan, so sinasabi ko na sa inyo ha. Ay nako, eto pakinggan natin guys ha. Please bring the ORCR of the motorcycle plus the motorcycle itself plus the driver's license, counsel. Maybe, may I suggest, Mr. Chair? Okay. I wouldn't, I will not touch that motorcycle. Okay. Yun lang yan. It is right, counsel. So, I'm not going to issue anymore an order, a written order, but I am directed here as a counsel to bring the owner of the motorcycle on Tuesday. And So hindi na pala motor tsaka ORCR, maging itong owner daw ng motorsiklo. So pasin yun ho ha. So syempre talagang expect na natin yan na dadalhin ang motorsiklo doon sa LTO kasi nga yan ang ginamit. Iimbestigahan din nila kung bakit walang side mirror siguro. At aalamin nila kung sino ang nakarehistro doon sa sa motorsiklo na yon. Kaya pinapasubmit din ang ORCR ang official receipt and the car registration. Yan ang ORCR guys ha. So kaya malalaman talaga doon na dahil kumalat nga itong balita na di umano itong motor ay pag-aari ni Carl na kaibigan ni Yana na pinahiram ni Carl doon kay Yana noong mga panahon na yon na umeksena ang lola ninyo doon sa Zambales. Ayan, sa kaka-eksena, ayan ang napala. So eto pa ho ang latest update ng DZBB tungkol dyan sa pangyayari at balita kay Yana Motovlog dyan sa LTO. Grand Wargo po ng DZBB. Okay, sa mga nagtatanong po ng update po sa kaso sa LTO ng motovlogger na si Yana, bukas po inaasahan na kanyang isusurrender. Yun pong kanyang driver's license at dapat daw pong ipakita niya yung pong motorsiklo at ORCR ng motor. Yan po ibate sa direktiba ng Land Transportation Office. Sa mga nagtatanong naman po kung kailan yung magiging desisyon po ng LTO sa kaso pong ito, sabi po ni Reynante Militante, siya po yung hepe ng Intelligence and Investigation Division ng LTO, na posible na next week ay maglabas na po sila ng desisyon. Ito yung matapos na nga rin pong sabihin ng kampo po ni Yana na nakahanda naman daw po silang tanggapin kung ano po yung magiging pasya o desisyon ng LTO. Hindi daw po nila i-contest yung magiging pasya ng LTO at kasabay nga po yun yung paghingi nila ng paumanhin dito po kay Ginoong Jimmy Pascua, siya po yung pickup driver. So yan mga kapuso, ang update pong mula sa Land Transportation Office. Nga po. Pero guys ito i-clear lang natin itong sa usapin sa LTO na pagbigyan ng show cause order dito kay Yana Motovlog at pag-surrender ng kanyang lisensya at pagdala nung ORCR nung ginamit niya motor at mismo ang motor itself ay dapat dadalhin doon sa LTO. Iba pa ho ito kung ano man ho ang mga sanction ng LTO dito sa motorsiklo at kayana. Iba pa ho yung kaso na isasampa ni Kuya Jimmy Pascua sa korte mismo, kabayan Yan ho, para kasi baka isipin ng iba after that investigation dyan sa LTO baka tapos na. Hindi, iba ho yung investigation ng LTO, iba yung pagsampa ng kaso ni Kuya Jimmy doon sa tingin ko cybercrime na isasampa niya kay Yana doon kung ano pa mga oral defamation na naganap doon sa nasabing video na pinost niya at umabot ng ilang million views. Ayan ho guys Kaya alam nyo, sa totoo lang, napakasakit sa ulo huyang magkaroon ng ganyang kaso-kaso na yan kasi isa ho sa dahilan is abala, and pangalawa, stress. And pangatlo, pera. Ayan Siyempre, magiging stressful yan kasi kagaya yan, hindi naman ordinary ito na pangyayari, involving ito sa social media kasi. So, maraming tao ang nambabash sa kasalukuyan dito kay Yana Motovlog
At kami mga vlogger, ay nagbibigay din kami ng aming mga punto de vista kasi talagang sa tingin namin, mali naman talaga ang ginawa nito ni Yana. No, kasi kung hindi lang sana na-upload ito, naiwasan talaga yung ganitong pangyayari na aabot sila sa demandahan. Ayan ho. I-check natin ng maayos kung ito ay may laman na violate naman yung karapatan ng ibang tao. Ayan ho. Lalo pa yung pag-video natin sa ibang tao na wala silang consent, that is a violation ng kanilang Privacy Act. Ayan ha. Na nasa Privacy Act. Ayan. So, tapos yung i-upload mo pa, plus yung i-upload mo pa sa social media account mo, at umani ng ilang million of views, kaya na motovlog na ginawa niya, hindi mo man lang binlurred. Dapat na blurred man lang yung mukha ni Kuya Jimmy doon para hindi naman siya na-expose. Yun ang sinasabi kasi ng pamilya nila, Kuya Jimmy, na in-expose nyo sa maraming tao. Ayan ho. Kasi nga, so isa pa ho yan sa tingin ko na titingnan ng kampo ni Kuya Jimmy sa pagsampa na nga ng kaukulang kaso dito sa nasabi nga motovlogger na si Yana. Ang sakit sa ulo yan, girl. Sinasabi ko sa iyo. Buti lang sana kung mataon na natin yung mga tao na paglapit mo, paghingi mo ng sorry, okay na, no? Pero kung ganito na talagang decisive sila na magsampa ng kaso sa atin, talo tayo dyan. Ang mali naman kasi natin mga vlogger na alam naman natin na may violation na, no? Doon sa video, ipopost pa for the sake na, sa revenue, ay hindi tama yun. Ayan ha. Maging responsible individuals tayo dito sa ating bansa para ho sa sitwasyon natin, lalo pa sa mga sikat ng influencer, dito sa bansa natin, ito ho ay hindi gayahin ng mga ibang tao at ibang kabataan na nakakapanood sa atin at tumitingala at nag-admire ba yung mga humahanga sa atin na mga tao sa paligid. Ayan kasi hindi ho talaga yan magandang ehemplo. Ayan.